Hello pong muli mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Umpisahan na po natin mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong talagang ito po ay putok na po ito sa social media. At ganun din po sa mainstream media. Yung ginagawa po, siyempre po, panglihis po ito. Kailangan po nila ilihis ang issue po ng korupsyon. Ang korupsyon di umano, lalo-lalo na siyempre sa 2025 national budget na naiipit po rito ang mga congressman. At siyempre po, ang issue po nila na sariwang-sariwa pa sa atin, ang impeachment po na ginawa nila sa Vice President na tumataginting daw po na pirma na 100 million to 150 million. Biro mo, napakaraming pera nung kababayan. Kaya kailangan po nila ilihis ang issue. Ngayon po, dinadala naman po nila ngayon sa mga vlogger. Nagbigay na po na subpoena po sa 11 vlogger po mga tambay. At pakinggan din po natin yung galit po. Yung galit daw po. Yung galit ng Congressman Barbers. At tingnan din po natin ang istorya po o history ng kanyang pamilya mga tambay. At syempre po, pakinggan din po natin ang hamon ni Cathy Binag. Si Cathy Binag na po mismo ang naghahamon sa kanila, mga tambay. At siya na rin po ang gagastos, si Cathy Binag. Umpisahan muna natin kay Congressman Barbers, mga tambay. Kung gaano po siya katapang sa institusyon po, kung saan po pinahiram lamang sa kanya ng taong bayan. Pakinggan po natin. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our Deputy Speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no, I'm just stating a fact. I'm just stating a fact, Mr. Chair, no? Sa tingin ko, that's the way they do things, eh. Diba? That's the way they do things. Then, it's not, I'm just stating this for the record that I just received this picture. Thank you, Mr. Chair. Hindi ako nag-aral para maging fake news spreader. It's not as if Ace Barbers cannot sue someone. It's not as if Martin Romualdez cannot sue someone. It's been done before. We could be sued. A congressman can sue someone. So why are they not using it? Bakit ipapatawag kami para dun sa HOR para magawa nila yung gusto nila? It's not a level playing field. We're not going. Hindi naman kami tanga na pupunta kami doon. Tapos gagawin nilang gusto nila sa amin. Gusto niyo ng gulo? Gusto niyo ng dito sa labas? And then, if gusto nyo talaga kami ipatawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops. Yan, tama naman po yun. Sa legal, magpatawag po kayo sa legal basis. Pero kung sa House of Representatives lang, magagawin nyo ang gusto nyo ron. At sa 19 Congress naman po, nakikita naman po ng mga Pilipino na nagpapaka-Supreme Court na kayo doon, nagpapaka-police, nagpapaka-huwes, nagpapaka-justice, siyempre po, kasama na po ang nagpapaka-abogado, mga tambay. Lahat po, nasa inyo na, pati conviction. Easy lang po kayo magpakulong nang walang kasalanan sa House of Representatives. Di ba? Contempt, mga tambay. Ganyan po katapang si Congressman Barbers. At siyempre po, ganyan din po siya kabalat sibuyas, mga tambay. Tingnan naman po natin ang history naman po ng kanyang asawa. Dahil ang kanyang asawa po ngayon ay tumatakbo po sa kanilang probinsya na congressman dahil lang ang Barbers po ay tapos na po yata ang kanyang termino, si Ace Barbers, kaya po ang kanyang asawa naman po, mga tambay, ang tatakbo. At nakalkal po ng ating mga makabayang vloggers ang history po ng kanyang asawa, mga tambay. Pakinggan po natin ang history ng kanyang asawa na tumataginting pa lang hindi nagbabayad ng utang sa mga luxurious items na hindi raw po bababa sa 29 million, mga tambay. Pakinggan po natin. Just in, asawa ni Ace Barbers na si Bernadette Barbers
Natatakbo pa naman bilang congresswoman ay napagalaman na may pagkakautang na 29 million pesos Wow. worth of luxury bags. Ayon sa post na Ate Joey De Viv, there are few things I want to know from this public document, Ace Barbers. Bakit tatakbong congresswoman ang asawa mong si Bernadette? Nabayaran na ba niya ang utang niya na 29 million pesos worth of luxury bags? Kasi worried kami Ang dami ng congresswoman na nagpaparada ng mga Hermes, Prada, Dior, etc. Pero di ma-explain kung paano nakabili. For the sake of transparency and accountability. Yan po mga tambay. Meron po pala. At syempre po, galing po ito. Nag-release na po ang korte mga tambay. Ang kanyang statement of case mga tambay. Ang Bernadette Barbers ay meron po pagkakautang, mga luxurious. Alam, tama naman yun. Nakita naman po natin yung mga congresswoman doon. Mga tambay, nakita nyo po. Pati po mga congressman, nakita nyo po ang mga suot. Talagang milyones. Sintron pa lang, damit, mga tambay, grabe na. At mga bags, ibang klase mga tambay. Ayan po. Kaya po kailangan kitilin po ang social media. Kasi sa social media lang po ito pumuputok eh. Hindi naman po ito puputok sa mainstream media, di ba? Kaya kailangan kitilin. Kitilin po nila ang social media mga kabayan. Ito pa po. Ito naman po ang hamon ni Cathy Binag sa kanila mga tambay. Si Cathy Binag ay napuno na po. Napuno na po sa inyo si Cathy Binag. Kasi una-una, hindi nyo siya pinatatawag. Napakatagal na. Taon na siya nagsasalita na ang presidente natin ay bangag, mga tambay. Bangag daw po ang presidente natin. Pero tingnan muna natin, bago magsalita si Cathy Binag, totoo bang bangag ang presidente ayon kay Cathy Binag? Tingnan nga natin ang itsura. Mga tambay, totoo ba? Tingnan po natin. Mukha naman hindi bangag eh, di ba? Mukha naman hindi bangag, mukhang nagjujuicy lang. Meron lang siyang chiclet, di ba? Merong bubble gum o gum. Ngumunguya lang yata ng chiclet ng Pangulong Marcos Jr., di ba? Kaya to si Cathy Binag masyadong magbintang na adik at drug addict at bangag daw ang presidente. Mukha naman doon sa video, mukha naman meron lang siyang nginunguya na chiclet. o bubble gum, mga tambay. Ito po, pakinggan na po natin si Cathy Binag, mga tambay. Masyadong alarming po yung nangyayaring pagda-down ng mga social media platform, ng mga, di ba, alam mo sa politika, lahat naman yan may kalaban, di ba? So, ang nagiging problema natin right now is hindi nagiging patas ang laban, di ba? Ang nangyayari sa atin right now is nilalamangan yung mga tao. Tinatanggal yung maiingay na nagsasalita sa mga nangyayari sa ating bayan. Alam mo, okay lang kung yung dinadown or tinatanggal na account ay mga peke. Peke ang pinopost, hindi makatotohanan. But sa aking pananaw at sa aking opinion, ang mga dinadown na account ay mga nagsasabi lamang ng mga katotohanan based sa nakikita natin sa mainstream media na pinapalabas. Yung isa na lang is yung mga hearing natin sa House of Representatives. So, doon, kung ano yung pinopost nila, binabase lang nila doon sa mga nakikita natin sa mga news. Hindi naman sila nanguhula or hindi naman sila nagsisinungaling. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na ito lahat ho ng mga pinupost ng mga karamihan ho doon ay kababaihan. Yung mga babae hong yan ay mga professional na may mga sariling mga trabaho, may mga anak at may mga pamilya. Mga disenteng babae. Hindi ho sila magnanakaw. And karamihan ho sa kanila kasi nakilala ko ho sila. Ang karamihan ho sa kanila ay hindi ho nagmo-monetize diyan sa kanilang mga
Tama po yun mga dabay. Hindi naman porkit vlogger ka, nagmo-monetize ka na. Marami po sa social media na hindi po kumikita riyan mga tambay. Para lang po makapag-express po sila, masabi lang po nila yung saloobin po nila, lalo kung ikaw ay talagang hindi mo nakikita ang napakaganda na ginagawa nila sa ating bayan. Lalo-lalo na yung pagsasamantala nila sa kanilang kapangyarihang binigay ng taong bayan. Di ba? Lalo yung korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Yung napakarami po kasi dyan na talagang lalo sa political vlog, marami po dyan hindi kumikita. Real talk mga tambay. Hindi po sila kumikita. Dahil nga po, mataas din po kasi ang standard ng YouTube, lalo po sa mga kinukuha po nilang vlogger, di ba? Kaya po, totoo po yung sinasabi ni Kati Binag mga tambay. Hindi po porket vlogger ka sa social media, ay kumikita ka na mga tambay. Ito po, mukha po yatang sinasabi ni Kati Binag, ito yata mga tambay na yung iba po ay karamihan po yata talagang gusto lang maging politiko dahil sa pakinabang at marami daw mga kurap mga tambay at nagnanakaw yata. Ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit naman nagmo-monetize sila, trabaho yun. Tsaka, yun ho ang kanilang racket, ika nga. Basically, sabi ko nga, batuhin nyo ho ng bato sino man sa tingin nyong hindi kayo makasalanan. 'Di ba? Ano yan cast the first stone kung sa tingin mong wala kang kasalanan. Kung sa tingin nyo ho rin, katulad dyan, kasi nga, Miss Kati Binag, makakapal na po ang balat nila. Kaya po, itong mga politiko natin, lalo sa ating bansa, matagal na po kasing panahon na parang sakit po yan cancer. Mahirap na pong gamutin ang mga politiko sa Pilipinas. Sa ating bansa, cancer na po mga tambay kasi napakatagal na po panahon. Napakatagal na po na talaga ang korupsyon sa atin. Hindi naman po matatapos yan. Kaya nga lang po tayo nagkaroon ng pag-asa at talagang nabawasan ng napakalaking porsyento ang korupsyon nung dumating lang po, real talk, nung dumating lang po ang taga Mindanao, ang dating Pangulong Duterte. Nung dumating lang po siya, tumuntong, siya lang po ang nakapagpabago at nakapagbawas ng napakalaking porsyento ng 6 na taon sa korupsyon. Di po ba? Pati po ang mga oligarko, naalaman po natin, ang mga oligarko ay hindi pala nagbabayad ng mga tamang buwis at isang damukal pala ang utang nila sa gobyerno. Di ba? Kaya nga po meron pang naipasarang istasyon dahil baon sa utang at napakarami pong ginawang kasalanan lalong-lalo sa Pilipino at manggagawa nito. Di ba? At meron din pong mga nasingil, di ba? Pati ang Philippine Airline nasingil, mga aboitiz at marami pang ibang oligarko na nagbabayad po ng tamang buwis na ng 6 na taon. Ngayon po ba, nagbabayad kaya sila ng tama? Tanong lang ni Kamanong. Sa House of Representatives, kung sa tingin nyo na may kasinungalingan at walang basihan ang mga pinupost ng mga tao or sa social media, kasuhan nyo. Ganun lang kasimple. Yung isa pa ho na aking panawagan sa House of Representatives is kung wala ho kayong intensyon na patahimikin ang mga boses na dumalaban or dapat nilalaban ang katuwiran or tama dahil gusto na ipaglaban ng bayan, yung karapatan ng ating bayan. Kasi yung mga maling gawain na nakikita natin katulad ng mga pag-abuso sa kabaw ng bayan, ang mga nawawalang flood control projects natin. Opo, hindi nga nila gagawin. Hindi kasi nila gagawin na magdemanda, lalo mga libelous. Baka kasi maungkat. Yung ini-issue sa kanila, siyempre po, uungkatin po yon lalo sa korte. Kung totoo ba na sila ay may tinatagong halimbawa, dagdag extraordinary. Totoo ba na talagang yung sinasabi po pumutok sa balita at nung sinasabi ng mga congressman na meron ba talagang pirmahan na 100 milyon hanggang 150 milyon? At totoo ba na yung pumuputok din sa social media at may nagpatotoo naman galing din sa balita yung kay Congressman Ungab, kay Atty. Vic Rodriguez at kay dating Pangulong Duterte? Mauungkat po yun
na talagang yung 2025 budget natin ay ginawan po nila ng hocus-pocus, magic. Di ba? Paano magdidemanda ng mga libelous yan, mga tambay? Di ba? At ito pa, fast forward po natin. Yung kapakanan ng ating bayan. So, alam mo, ako naman naniniwala. Ang tao naman may puso. It's a matter of saan mo gustong gamitin. Yung puso mo ba, yung utak mo, o yung bulsa mo? Diba? Eh, naniniwala ako kapag ang isang tao ay malapit sa Panginoon, hindi ho siya mababayaran. Hindi rin ho mababagong principle niya at saka integrity niya. So ako, ang aking masasabi lamang dyan sa mga ating kongresista na nag-iimbita sa mga malalakas ang loob na i-correct or batikusin yung mga maling nakikita sa ating bayan or gawain ng mga leader natin sa ating bansa. Kung ang inyong intensyon ay hindi sila i-contempt or i-detain, ako na ho ang nagsasabi sa inyo na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo, but rather equal grounds. Again, sa ating mga congressmen, kung ang intention nyo po ay hindi i-detain or i-contempt ang ating mga influencers, vloggers, or bloggers, at gusto lang nyo magkausap sila, at kahit magmurahan kayo, magsigawan kayo, at masabi nyo ho lahat ng sama ng loob nyo, at ganun din ho ang mga vloggers and influencers ng harapang debate at pag-uusap, wag ho sa Kongreso, wag ho sa House of Representatives, but sa labas ho na hindi ninyo teritoryo, so para ho equal ang ating karapatan. Dahil ho dyan sa Kongreso, sa dami-dami na hong naimbita ng House of Representatives na yung na-hearing na kapag hindi nyo nagustuhan ang sagot, ay inyong kino-contempt, lalo na pag mainit ang inyong ulo, hindi nyo pinapakinggan. Totoo yun. Ang kanilang mga opinion. Tama. At sa base ho sa aming mga napanood, at kahit napanood ko at nakikita ko sa hearing, nakikita naman ho namin saan pupunta ang pagpunta dyan. So again po, ulitin ko, sa mga ating kongresista, kung ang inyong intensyon is matuto at maituwid ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakamali ninyo, dapat ho, hindi ho kayo tatanggi sa aking offer na makipag-usap sa isang lugar na hindi sa labas ng House of Representatives. Ako po mag-host kung gusto niyo po talagang makipagdebate, makipag-usap, at maintindihan ang isa't isa. Kasi mga tambay, hinahamon na po kayo, Congressman Barbers. Paduano, ang dating NPA at dating miyembro din daw yata ng Alex Bungkayaw Brigade. Ayan, Dan Fernandez, hinahamon kayo ni Cathy Binag. Ayan, naghahamon na. Siya na mag-host, siya gagastos. Huwag lang dyan sa inyong kaharian na napakahari nyo dyan. Totoo naman po yun. Wala naman po silang nirespeto ron eh. Kahit abogado ka pa ron, kahit na general ka pa, dati kang general, kahit mataas ang katungkulan mo, talaga iko-contempt ka nila doon. Gano'n na po ngayon sa bagong Pilipinas. Nabago na po. Ang Pilipinas ay nabago po nung nagkaroon daw po tayo ng bangag, adik, durugista at weak leader na presidente. Ayon po kay dating Pangulong Duterte at ayon din po kay kay Cathy Binag mismo na naghahamon, mga tambay. Ito, pakinggan po muna natin ang mga katambay kasi tatakbo po yung mga tatakbo po kasi yung mga politiko natin, mga tambay. Tatakbo po sila ngayon Kaya kantahan muna natin sila, mga katambay. Tumatakbo kasi, nakita nyo po, tumatakbo palang congressman, yung meron daw po na sinasabi ng ating makabayan, 29 million, mga tambay, accessories. Napakayaman naman pala, mga tambay, accessories, kaya lang hindi yata binayaran, kaya kinasuhan pa siya ngayon, mga babayan. Kaya matindi. Hi! Dahil malapit na ang eleksyon, kantahan natin sila, mga tambay. Ibigay ng pag-asa, mga tao naniwala, at ngayon ay nanalo na.
iti abutay na, pangako'y kinalimutan na, ayuda ay binubulsa. Kapal mukha mga buwaya, mga sakim at mukhang pera, maayos lang sa kampanya, may amnesia pag nanalo na. Kaya mga tambay, ang ganda ng kanta sa inyo. Makapal ang muka. Lalo na, pag nanalo na, mga tambay, pati ayuda, binubulsa, mga tambay. At nagkakaroon pa ng mga luxurious bag, mga tambay. Kaya lang, mukhang hindi marunong daw magbayad, mga tambay. Ay, nako, nakakalungkot lang ang nangyayari sa ating bayan. Ayan po, mga kabayan, ang hamon po ni Cathy Binag, mga tambay, sa House of Representatives, lalo po sa TRICOM, na inuusig po ang ating mga kabayan, ay may mga subpina na ang mga congressman, lalong-lalo po, napakatindi po dyan. Yung number 1 sa contempt dyan, si Paduano, mga tambay, ibang klase. Ayan, ayan, si Cathy Binag na mismo, ang gagastos at na magkaroon ng debate tungkol po dyan sa inyong talagang sinasabing masamang-masama inyong kalooban dahil ang mga vlogger ay ini-expose ang mga gawain po ng mga politiko sa ating bansa. Ngayon kasi sa 19th Congress, ang mga politiko natin ay masahol pa sa balat ng sibuyas, mga kababayan. Napakadali pong yumawyaw at umiyak. Yata sila, mga kababayan. Katulad po nito, mga kababayan, napakatapang po ng asawa, si Barbers. Pero yung sinasabi ng ating mga kabayang vloggers, pagdating naman daw po doon sa tumatakbong asawa ngayon na congressman, sa Surigao po yata yan, tumatakbo. Mga kababayan, yung congresswoman yan, asawa, si Bernadette, ay meron pong istapa yata. 29 million sa mga luxurious, napakamamahal na bag nito. Mga gamit, hindi lang bag siguro yan, mga tambay. Maraming items na mamamahalin yan. Ibang klase talaga pagka congressman ka. Napakasarap pala maging politiko sa ating bansa, sa Pilipinas. Ang sarap. Pagka naging politiko ka, talagang bumabaha pala yata ang pera. Pagka congressman pa lang yan. Paano kung senador pa? Pagka talaga corrupt kang politiko. Hindi katulad nung nakita mo yung kay dating Pangulong Duterte. Yung kanyang bahay at nananatili pa rin gumagamit ng kulambo. At walang mga ari-arian sa ibang bansa. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, inilalagay nyo sa kapahamakan ang ating bansa. Gusto nyo pa makipagyera. Samantalang kayo, pwede kayong lumayas ng Pilipinas, pumunta sa ibang bansa dahil marami kayong bahay doon. May mga sarili kayong private jet, private plane, private helicopter, di ba? Kumpleto sila, may mga gaganda pang yate, di ba? Kahit saan, anytime, any minutes, any hour, pwede sila umalis ng bansa. Ang dating Pangulong Duterte ay isa lang po ang kanyang tahanan, Pilipinas lang, nasa Davao. Di ba? Kaya nga po hindi nila ma-issue ng corruption dyan. Walang korupsyon sila. Hindi katulad sa bagong Pilipinas ngayon. Pondo na 2025 national budget, January pa lang, napakalaki na ang kinuha nila. 6 trillion ang budget natin sa 2025. Nakuha na nila ang mahigit 4 trillion January pa lang. Anong petsa na? February pa lang. February? Mga katambay, 10 buwan bago matapos ang 2025. 2 trillion na lang ang budget natin. Unbelievable. Kaya pala tuwan-tuwa ang mga congressman, lalong-lalo yung mga pumirma doon sa impeachment ng Vice President. Marami palang pera, unlimited pala, mga tambay, ibang klase. Ayan po, Congressman Barbers, ayan, napakatapang nyo po sa Kongreso, lalong-lalo niya dyan sa inyong Quadcom at Tricom, para kayong mga hari dyan. Ayan, si Cathy Binag na mismo ang naghahamo sa inyo. At never nyong inimbestigahan yung babae na yan. At never nyong inimbestigahan si Cathy Binag. Bakit kaya? Bakit kaya hindi nila imbestigahan ito? Tungkol po sa drug issue ng First Lady, ng Pangulong Marcos, at marami pang mga barkada nito, mga tambay. Takot na takot sila dyan. Kaya napakasarap po niya kung papatulan. Hindi nila papatulan yan.
Hindi nila papatulan si Kati Binag. Baka madulas kasi si Kati Binag eh. Madulas si Kati Binag na baka sabihin ni Kati Binag pagka nagkaroon na po ng conference o press conference do sa sinasabi niya na siya ang mag-MC o siya gagastos, siya na ang bahala sa venue. Eh baka mamaya madulas si Kati Binag. Aba, kilala kita congressman ha. Kilala kita. Congressman, isa ka ron sa tumitira ng droga. baka magkabukuhan mga tambay, di ba? Ayan po mga tambay, ang ating PDP laban mga tambay. Ayan, na malaki po ang chance na magkaroon po tayo ng batas para sa mga drug test, sa mga drug addict, mga bangag, mga drugista, na mga politiko. At syempre po, malaki po ang chance pagka sila po ay nanalo lahat na magkaroon na po tayo ng bitay para sa mga politikong magnanakaw, kurap, mga kababayan. Na marami pong laksirus na kumikita at nagkakaroon po ng maraming pundar na mamahaling gamit, bags, sasakyan, mga kung ano-ano pang napakamamahal na meron sila. Mabawasan po sana kung maipapasa ang bitay para sa kanila mga kababayan. Sa pangunguna po ni Senador De La Rosa, siyempre po, Bongo, Marcoleta, Vicente Lambino, Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Vic Rodriguez at Jimmy Bondoc at JB Hinlo mga tambay. Ang pambato po ng Team Suka mga kababayan. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Hintayin po natin mga kababayan, hintayin po natin ang hamon. Kung yung po bang hamon ay papatulan ng mga politiko po, lalong-lalo na sa House of Representatives, ang hamon po ni Kati Binag. At sana rin po, sagutin din po ni Congressman Barbers ang issue po na kumakalat sa social media, ang issue po ng kanyang asawa na tumatakbong congressman. Ang tanong po ng mga vloggers, social media at mga Pilipino sa asawa po ni Congressman Barbers kung bayad na raw po ba, nabayaran na ang 29 million na pagkakautang po nito sa kanyang mga luho na napakamamahal ng mga kung ano-anong bag, damit, accessories, at yung ano pa, grabe, 29 million, gamit lang sa bagay. Pagka naman ang gamit mo, Hermes, di ba? Louis Vuitton, mga Gucci, Prada, kung ano-ano pa na mga mamahalin, talagang napakamamahal yan. Mga kababayan, may mga pangalan yan. Yung mga relo nga lang na hindi mo mabasa, basta ang relo hindi mo na mabasa, ay mahal yan, di ba? Rolex nga lang, mahal-mahal pa Di lalo na yung mga napakahirap mong banggitin, di ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po. At abangan po natin at intayin po natin ang hamon po kung papalag po ang mga congressman na mahilig mag-contempt at mahilig po manggipit. Dahil po ito po ay isa po itong planado nila, yata, para lang mailihis ang issue sa kanila. Di po ba mga kabayan? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.